Hello mga ka-star! Elementary graduate at the age of 17 ang ating pinakamamahal na si Eman Baco sa Pacquiao. Naging out of school youth siya, and then pag uwi niya dito sa Pilipinas, pumasok siya sa ALS. At ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-star, ano ang nagawa ng ALS sa buhay ni Eman at ano nga ba ang ALS? Bago tayo magsimula, huwag po kalilimutang mag-subscribe at i-click ang bell button. Mga ka-star, batiin po muna natin ang lahat ng ating mga viewers. Saan man panig ng mundo kayo nanunood ngayon mga ka-star, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik at syempre po, patuloy nating suportahan sa pamamagitan ng panalangin at mga word of encouragement itong ating pinakamamahal na si Eman mga ka-star. Eto mga ka-star, elementary graduate si Eman. Bakit natin nasabi mga ka-star? Kung pag-iisipan natin mga ka-star, at the age of 12 years old, ay pumunta sa Japan si Eman. So, yung edad na yun mga ka-star, 12 years old, so we assume na elementary graduate o kaya at least nakatungtong man lang ng grade 7 or high school mga ka-star. So assuming na lang natin na elementary or grade 7 mga ka-star. And then alam natin 5 years nag-stay sa Japan si Eman. At wala naman pong katibayan na nakapag-aral sa Japan ng ating pinakamamahal na si Eman mga ka-star. So that means out of school youth siya doon. Ang sinasabing, ito ay nagtrabaho sa Manukan. Hindi natin alam kung anong katotohanan mga ka-star, pero sure tayo hindi nakapag-aral si Eman dahil wala pong ebidensyang lumabas na nakapag-aral si Eman. At ito nga si Eman, at the age of 17, so 5 years siya nagstay sa Japan, umuwi dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin, at the age of 17 mga ka-star, talaga namang elementary graduate pa lang ang natapos ng ating mahal na si Eman. Well mga ka-star, hindi po natin minamaliit itong ating love na si Eman. Bakit mga ka-star? Dahil alam po natin, napakatalino ng batang ito mga ka-star. Kumbaga, mana siya sa kanyang tatay na si Manny, matalino. So it doesn't matter kung hindi mataas ang edukasyon ni Eman during that time and until now mga ka-star. Pero ano pong nangyari? Dito po pumasok si Eman sa ALS. Para maintindihan nyo po kung ano yung educational level nitong ating mahal na si Eman, pag-usapan po natin mga ka-star ang tungkol sa ALS. Ano po ba itong ALS? So mga ka-star, yung ALS, Alternative Learning System. Itong ALS mga ka-star, wala po itong age qualification. No maximum age. Kahit ikaw ay 50 years old na, kung gusto mo mag-aral ng grade 1, pwede po. Alam natin nakagraduate na ng high school si Eman sa pamamagitan ng ALS. Ang hindi tayo sigurado mga ka-star kung gaano katagal kinuha ni Eman yung pagiging high school niya. Kasi pwedeng tumalon mga ka-star dito sa ALS. May promotional system sila. Kunyari, kasi nakabase yan mga ka-star, yung grade level ng mga bata, ng mga learners, nakabase yan sa hindi talaga sa grade or sa edad nila, nakabase yan sa capacity ng utak ng bata. Like for example, si Eman, let's say nag-start siya ng ALS ay at the age of 17 ay grade 7 pa lang siya. Pero may mga prosesong pinagdadaanan yan upon assessment ng teachers at saka may exam na pagdadaanan. Pag nakita nila doon na yung level ng manya is pang senior high school na ipropromote yun po. Basta ang requirements lang mapasa lang siya sa exam. So, because of that rules ng ALS, hindi po natin alam kung gaano katagal kinuha ni Eman. Possibly, baka dahil matalino si Eman, a matter of 1 year niya lang kinuha, nakagraduate siya agad. So hindi natin alam kasi naging busy po itong ating mahal na si Eman sa kanyang mga training. So hindi natin talaga sure kung 1 year lang siyang pumasok ng ALS. Basta ang sure tayo, nakagraduate siya ng high school, nag-moving up siya mga ka-star. Recently lang, at the age of 21. Di ba alam natin 21-year-old na si Eman ngayon mga ka-star. So, at this age 21, finally nakagraduate, nag-moving up sa high school, kumbaga nasa sa junior high school or grade 10 itong si Eman. So at this time na magko-continue siya ng ALS, magiging senior high school na siya mga ka-star.
So again mga ka-star, walang age requirement ang ALS. Pangalawa mga ka-star, ang another qualification, basta Filipino citizen. At syempre pa, pangatlong qualification, dapat may basic literacy. Ibig sabihin mga ka-star, as long as marunong magbasa at magsulat ay pwedeng tanggapin sa ALS or sa alternative learning system mga ka-star. So, actually, itong ALS mga ka-star, parang ito yung equivalent dun sa mga home studies din eh. Pero alam niyo yung mga home studies, di ba yung mga artista natin or mga tao na walang, kumbaga, napaka-busy at walang time para sa formal education, nag-home study sila. Etong ALS naman, ang pagkakaiba, yung home study, nagbabayad sila. Dito sa ALS, libre kasi government program ito mga ka-star. So, sino-sino mga pwede dito? Yan, yung mga out of school youth. Katulad ni Eman, out of school youth. Basta mga ka-star, ang qualification lang po ay hindi currently naka-enroll sa any formal education like sa school. So, as long as walang formal na enrollment sa school, pwede dito sa ALS. Ang daming advantages din itong ALS mga ka-star. Siyempre lahat tayo gusto natin regular or formal school, but since para dun sa mga tao na hindi talaga pwede dahil may ibang priority like sa katulad ni Emma na nagbo-boxing, hectic ang schedule sa practice, nakakatulong itong ALS mga ka-star. Kasi alam niyo po itong ALS, flexible po ang oras. Halimbawa, ano po ba yung mga oras ng pasok dito sa ALS mga ka-star? Ito yung mga options. Pwedeng once or twice a week. Pwedeng evening class lang. Pwedeng weekend lang. Pwedeng modular mga ka-star or self-paced. Kumbaga, depende sa schedule ng learner. At depende rin sa ALS teacher sa barangay nyo o na nasasakupan kayo. Pagka naman medyo kukunti yung learners, special pa, pwedeng one-on-one kayo ng teacher. Isa pang advantage nito mga ka-star, kaya talagang no reason para hindi makapag-aral ang tao ngayon kasi bukod sa libre ito, no perfect attendance needed. Walang late, walang issue ang late. Ang mahalaga lang dito yung progress ng bata. Kasi self-paced nga siya eh. So, pwede ang workers, ang OFWs, PWD, senior. So, ayan mga ka-star. Kaya with ALS, wala ng reason para hindi makapag-aral. At yan ang ginagawa ni Eman ngayon. Eto, I hope naintindihan nyo mga ka-star kung anong educational qualification nitong ating mahal na si Eman. Kung anong pinagdadaanan niya. Pinag-aralan niya ay free. Hindi naman masusukat doon yung talino talaga ni Eman mga ka-star. Abangan nyo po yung mga susunod pa nating update at pagtalakay tungkol dito sa ating pinakamamahal na si Eman. Dahil alam nyo po mga ka-star, lagi ako naghahanap anong latest kay Eman, anong update kay Eman, ganun na siya napamahal sa atin. And I'm sure hindi lang ako, kahit kayo mga ka-star, lagi kayo naghahanap ng updates about Eman. Kaya from time to time talaga mga ka-star, magbibigay tayo ng updates. And let me clarify po mga ka-star, itong ating channel, fair po ito, at saka hindi po tayo nag-fake news. Once po tayo mga ka-star ay nag-tackle ng something, we make sure na we can provide evidence. And itong ating mga tinatalakay is based on ating analysis and logic and not bilang pagkiling sa isa. Kumbaga, we are fair. Hindi tayo, although mahal natin si Eman, we are in defense of Eman lagi. Kasi alam naman natin, mabait talaga yung bata, parang si Manny. But, hindi naman to the point na magsisinungaling tayo just to favor him. Sa bawat pagre-research natin mga ka-star at nakikita natin may kung ano yung tama at ano yung mali, patuloy natin yung ilalagay dito sa ating channel. So maraming salamat po sa panonood mga ka-star. Mahalaga sa atin ang inyong opinion, comment down below and please like and share. And wag po kalilimutang mag-subscribe para updated po kayo once meron tayong mga bagong update dito sa ating pinakamamahal na si Eman. Maraming salamat po ulit mga ka-star.